At dadako po tayo sa Bible study naman. Ito po dadalhin ng ating beloved preacher, Bervin Valenzuela. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating pong beloved Brother Gerson. Tayo po mga minamahal, magkaisa pong dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Mapagpala naming Diyos na nasa langit, sa banal na pangalan ng pinakamahal na Jesus, oras pong ito. Tao sa puso kami muna siya at nagpapasalamat dahil maayo ka nga Diyos nga mo ginasimba. Ining orasay ng dapit mahal na pinagpatiliwala. Ang iyong banal at matamis na presensya nagatag ka na mo kalipay, mahal na Panginoon kalinaw kusog upang padayon magadaig, magasimba diya kanimo. At so nang dalangin na mahal na Pastor, nakitaan mo pa man kami sa pagkukulang, pagkakasala, patawarin mo kami, mahal na Panginoon, panalanginan mo ang bahaging ito, mahal na Panginoon, Bible study, mahal na Panginoon, magbigay ka na mo, kaalam, kahibalo, mahal na Panginoon, dahil kanimo ang tanan, mag-isabang lingkod, o Diyos, kining tanan, among ginasalig Diyos yung balang pangalan, at aming sinasabay lahat, anong babag, hadlang ng kaway, kapangyarihan ng kaway, Satan cast out, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Dalaygo ng ato buhi o gamanan nga Diyos, mga igsuon. At bago pong lahat, ating pumunang muli pinapaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdarakila, pagsamba ay para lamang sa nag-iisang Diyos na buhay na nasa langit sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dalaygo ng ato buhi o gamanan nga Diyos, mga minamahal, nagbibigay po tayo ng ating pong dobling paggalang sa ating pong ginagalang ibang Pastor Wildes Almeida, the end time prophet of God, the man of God, at ganoon din po sa kanya pong beloved children, all blessed entire Almeida family, praise God, at ating pong inaalaala ang ginituang turo at aral po na ating pong beloved Aston Pastor Lina C. Almeida. At bumabati po tayo ng isang mapagpalat, maganda at mapayapang umaga sa ating pong beloved or preacher, Kuya Andy Binyas, kasama po ng buo niya mga pamilya, sa ating pong mga beloved preachers, beloved pastor workers, beloved live webcast viewers sa buong mundo. Happy viewing po. At sa lahat po ng ating mga pinagpalang kapatiran, baguhan man po at datihan sa ating pong bisita, kung meron po tayong bisita. At muli, higit sa lahat, ang pinakamataas na pagyukbo, pagpasidungog, alang lamang sa atong buhi o dalaygon nga Diyos na nasa langit, sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah! Hallelujah! Napakasarap isinggit ang mga pagdaig sa Ginoo. Amen? Mga minamahal, kaya musinggit kita kusog. Hallelujah! Praise the Lord! Oh, glory, glory to God, mga minamahal. Dahil yan po mga salita ng mga tagalangit. Tayo po, mga tagalangit po talaga tayo. Amen po ba? Dahil ang ating ninanais dito, buhay na walang hanggan. Kaya tayo nagpapatuloy kahit mainit. Amen? Mga minamahal, ang panahon, kahit mahirap ang kalagayan ng ating panahon, nagpapatuloy tayo. Dahil nais natin ang buhay na walang hanggan. Nais natin makapunta sa langit, na pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dito sa mundo, ay kukunin niya talaga yung mga totoong nagnanais ng langit. Yung buhay na palakpak po, mga minamahal, para po sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Po rin po ating mahal na Panginoon. Sa ating pong mga mahal na kapatiran, kaya hindi lamang po maging aware po tayo sa ating pong mga face mask, mga minamahal, kasi baka madaanan daw po kayo ng camera dyan, mga minamahal, kasi kahit po yung sa ating live, minomonitor na. Napakahigit po ng protocol o batas po ng ating pong bansa. Ito po naman ay para po sa atin. Amen? Sabi nga, prevention better than cure. Amen, ma? Mga minamahal, please God, tayo pwede nga magkumpiyansa. Maging po mga face shield, mga minamahal, please God, pwede po natin isuot yan, mga mahal, please God, upang face mask lang daw po pala, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal ay dadako po mga minamahal sa ating pong mixing Bible study. Pamagatan po natin mga minamahal, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at nagtatamo ng kaalaman. Amen. Napakalaga na meron kang karunungan at kaunawaan, mga minamahal. Praise God. Kaya maraming nga nagpapakabiyasa sa karunungan na nasa sanlibutan at kaunawaan. Amen? Para hindi maging ignorante ang tao, hindi ka lolokohin. Kahit saan ka pumunta. Amen? Pag may karunungan ka at kaunawaan, alam mong magbasa kung pwede ka bang tumawid o hindi. Amen po ba? Mga minamahal, praise God. Alam mo kung tama ba yung dinadaanan mo kung marunong ka magbasa ng mga address. Amen po ba? Makakarating ka sa paroroonan mo.
Ganun po kahalaga ang magkaroon ng isang tao ng karunungan at kaunawaan. Lalo-lalo na po sa spiritual, mga minamahal. Sabi ng Biblia, mapalad, lubos kang tunay at pinagpalang tao sa mundong ito. Mga minamahal, kung ikaw po ay nakasumpong ng karunungan spiritual, mga minamahal, at kaunawaan, mga minamahal, pinagpala ka sa lahat ng mga pinagpala, mga minamahal. Basahin po natin ang Biblia, mga minamahal, dito po sa Proverbio, mga minamahal, Kawikaan 3:13 hanggang 18 po. Libro sa Proverbio, Kapitulo 3, versikulo 13 hangtod sa 18. Malipayo ng tao nga magakaplag sa kaalam, ug ang tao nga magakabot sa pagsabot, 14. Kaya ang pagkabato niini labi pang maayo kaysa pagmanggad sa salapi, ug ang kaayuhan niini labaw pa kaysa pino nga bulawan, 15. Siya labi pang bililhon kaysa mga ruby, ug walay mausa sa mga butang nga imong gitunguha nga ikatandi ni ana. 16. Ang taas nga mga adlaw anaa sa iyang kamot nga tuo, diha sa iyang kamot nga wala anaa ang bahandi ug kadungganan. 17. Ang iyang mga dalan mao'y mga dalan sa kahimut-anan, ug ang tanan niyang mga alagyanan mga pakigdait. 18. Siya maoy usa ka kahoy sa kinabuhi kanila nga mukupot kaniya, ug malipayon ang tagsa-tagsa nga magahawid kaniya. 19. Ang Ginoo pinaagi sa kaalam, mitukod sa yuta, pinaagi sa pagsabot sa iyang gitukod og kalangitan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 3, ang talata ay 13 hanggang 19. Mapalad ang tao na nakakasusumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. 14. Sapagkat ang kalakal niya ay maigi kaysa kalakal na pilak at ang pakinabang niyaon kaysa dalisay na ginto. 15. Mahalaga nga kaysa mga rubi at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihalintulad sa kanya. 16. Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya. Sa kanyang kaliwang kamay ay ang mga kayamanan at karangalan. 17. Ang kanyang mga daan ay ang mga daan ng kaligayahan at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. 18. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na nangamamalagi sa kanya. 19. Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan. Itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak po, mga minamahal, para po sa ating pong pinakamahal na Panginoon. God bless you po sa pagkabasa na yan. Sumobra pa yata. 18 lang, sobra ng isang versikulo, mga minamahal. Praise God. At ang halimbawa nito, sa ating pong kapanahunan, yung nabasa po natin, ang ating beloved parents in the Lord. Amen po ba? Mga minamahal, tunay po na sila po'y mapalad. Amen. Bakit po? Nasumpungan nila ang tunay na karunungan at kaunawaan. Amen. Kaya po mga minamahal, nakita natin ang kumpleto at sumasaganang biyaya na mula po sa mahal na Panginoon. Tayo po'y namalagi at pinagpala din naman po tayo sa ating pamamalagi sa taong nakasumpong ng tunay na karunungan at kaunawaan na nagmumula sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak po, mga minamahal, para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, praise God. Kasi ang karunungan at kaunawaan ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, na nasumpungan ay espiritual na karunungan at kaunawaan. Amen po ba? Dahil yung kanyang karunungan, mga minamahal, ay panglupa lamang at kaalaman nung siya po ay hindi pa nakasumpong ng karunungan, kaunawang espiritual na mula po sa ating mahal Panginoon.
ang ating mahal na pastor ay isang abogado. Amen po ba? Mga minamahal. At sa lugar po nila noon, mga minamahal, isa po siyang paborito ng mga politiko. Tuwing pong may politika, may eleksyon, mga minamahal, dahil magaling makipagdebate, mga minamahal, sa entablado, ang ating beloved honorable pastor noon, mga minamahal. Ipaglalaban niya, mga minamahal, yung kanya pong kandidato. Talumpati. Palakpakan po muna natin. Magaling magtalumpati. Talumpati. Praise the Lord. Puri ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal. Praise God. Ngunit ang karunungan na yon, mga minamahal, tunay po, mga minamahal, na mayroon pong limitasyon. Ang karunungan sa sanlibutan ito, mayroong limitasyon. Amen? Iba sa karunungan na espiritual na mula sa ating mahal na Panginoon, parang wala talagang hangganan, walang limitasyon ang kanyang kakayahan. Amen? Nabasa natin Grabe, mga minamahal. Praise God. Ang nakasulat po dito, mga minamahal, atin pong ulitin, mga minamahal. Kawikaan 13 hanggang 18. Mapalad ang tao na nakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Sapagkat ang kalakal niya ay maigi kaysa kalakal na pilak at ang pakinabang niyaon kaysa dalisay na ginto. Body show, praise the Lord. Ang pakinabang daw, mga minamahal, ng karunungan at kaunawaan ng isang tao, spiritually, mga minamahal, ay higit pa sa pilak o sa ginto. Amen? Mga minamahal, sa 15, mahalaga kaysa mga rubi at wala sa mga bagay na mananasa mo sa mailintulad sa Kanya. Grabe. Wala talagang may papantay na kayamanan dito sa mundo. Amen po ba? Walang maitutulad, maihalin tulad, mga minamahal. 16, karamihan ng mga araw na nasa kanang kamay niya, sa kanyang kaliwang kamay, ay may mga kayamanan at karangalan. Amen? Left and right, kayamanan at karangalan, mga minamahal. Siya po'y punong-puno, mga minamahal, ng kayamanang hindi nasisira. Amen? Karangalang hindi magigiba. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Yan po yung kayamanan din, mga minamahal, na tinatamasa natin sa pananatili natin, mga minamahal, sa turo at aral ng ating beloved person, the Lord. Amen po ba? Kayamanang espiritual, mga minamahal, hindi nasisira, hindi nananakaw, hindi nabubulok, mga minamahal. Dahil ang kayamanang espiritual, makapangyarihan. Ito po yung mula sa Diyos. At ang karangalan natin, mga minamahal, hindi magigiba na tayo po yung tinawag, mga minamahal, na the most faithful Christian in the world. Everybody shout, praise the Lord. Hindi magigiba. Bakit? Ang Diyos ang naglagay sa atin dyan, hindi naman tayo. Amen po ba? Hindi mula sa tao. Dahil ang karunungan at kaunawaan ay tinuro na sumpungan ng ating beloved person, the Lord, hindi pang lupa. At sinunod natin ito, kaya hindi pang lupa ang karunungan at kaunawaan at kayamanan na matatamo natin, mga minamahal, sa ating pong pananatiling pagsunod sa kalooban ng ating malapit na tinuturo ng ating beloved person, the Lord. Yung buhay na palakpak, mga minamahal. Left and right, ang kayamanan na yan. Amen po ba? At karangalan. Sabi po ng banal na kasulatan, appeal tayo din, kasama naman dito sa ating binasa. Amen po ba? Mga minamahal, praise God. Bakit po ang ating beloved pastor, siya pong tinawag na the end time prophet of God? Yung buhay na palakpak para sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Pag ikaw po'y tunay na lingkod ng ating mahal na Panginoon, tunay na propeta ng mahal na Panginoon, ang karunungan at kaunawaan mo ay hindi gikan sa iyo. Ito ay gikan sa mga pangungusap ng labi ng ating buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Ating pong basahin patuloy, mga minamahal. 17. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan. Amen.
Sa ating paglilingkod, wala talagang kalungkutan. Merong pagsubok, pero ang puso natin punong-puno ng kaligayahan. Bakit po? Ang Diyos na malaki pa sa universo, mga minamahal, lumiit sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu, pumasok na sa ating mga puso. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kahit may pagsubok, may problema, ang daan natin ay puno pa rin ng kaligayahan. Tingnan yung ating beloved pastor ng 46-year church anniversary, mga minamahal. Narinig niya, nakita niya ang mga bunga ng kanilang pagpapagal, mga minamahal, na pinagpala ng mahal na Panginoon. Umiiyak sa kagalakan ng ating beloved parents in the Lord. Tumutulo ang kanyang dalisay na mga luha, hindi dahil sa kalungkutan, hindi dahil sa sakit, na kanya pong nararamdaman sa kanyang paglilingkod sa mahal na Panginoon, kundi ang nararamdaman niya ay umaapaw na kagalakan mula sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Just imagine, mga minamahal, sa edad ng ating beloved pastor, ayon sa patutuan ng beloved children, mga minamahal, wala man lang pinsala ang buo niyang katawan. Ang mga organ sa buo niyang katawan, mga mahal, iniingatan ang ating buhay na Diyos, mga minamahal, upang patuloy tayo mamalagi sa Kanya. Dahil pag namamalagi tayo sa Kanya, siya ang taong nakasumpong ng tunay na karunungan at karunuan mula sa mahal na Panginoon. Pag mamamalagi po tayo, mga mahal, lalo at lalo po tayong pagpapalain ng ating pong pinakamahal na Panginoon. Hanggang sa pagbalik ng Diyos. Amen? Pagdating ng mahal na Panginoon, ang ating beloved parents in the Lord, ang kasama natin, mga minamahal, sa salubong, mga minamahal, sa alapap, sa mga anghel ng ating mahal na Panginoon, magkakagalakan, mga minamahal, doon po sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, no? At lahat niya mga landas ay kapayapaan. Amen? Mga minamahal, oh, walang kaguluhan. Puro kapayapaan, mga minamahal. Praise God, ganun po ang pagpapala. 18, at siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nangahawak sa Kanya. Oh, talagang grabe nga pagpapala. Punong kahoy ng buhay, mga minamahal. Umulan man at bumagyo, mga minamahal. Patuloy-patuloy, mga minamahal, nananariwa ang dahon, nananariwa ang bunga, nagbubunga. Nang nagbubunga, mga minamahal, hindi mabubunot. Amen? Punong kahoy ng buhay sa mga nangahawak sa Kanya, at mapalad ang bawat isa na nangamalagi sa Kanya. Yung buhay na palakpak para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin tinataas yung ating beloved parents in the Lord dito, mga minamahal. Ang ating tinataas dito, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil yung karunungan ng ating beloved pastor, spiritually, at kaunawaan, di gikan sa ating mahal na pastor. Amen? Gikan sa ating makapangyarihang Diyos na buhay na ating pong pinaglilingkuran. Sabi nga ng mahal na Panginoon maniwala kayo sa Diyos, matatatag kayo. Maniwala kayo sa Kanyang propeta, giginhawa ang buhay nyo. Yung buhay na palakpak para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya kung mananatili tayo, mga minamahal, praise God, sa mga pagtuturo, pangangaral, mga minamahal ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal, tayo po ay pagpapalaing lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Sama po ni David o ni Salomon. Anak ni David si Salomon. Di po ba? Mga minamahal. Si David nanatili, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Anong tinamasa ni David, mga minamahal? Terribling karunungan at kaunawaan. Amen? Bakit po, mga minamahal? Meron po siyang malinis at matalinong puso. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. At ito po'y minana ng kanyang mahal na anak na si Salomon. Mga minamahal, siya po ay nagkaroon, mga minamahal, ng matalinong puso. Amen? Mga minamahal, na ito po ay mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil nung inilagay na siya nakahalili ng kanyang amahan, mga minamahal,
Nakita niya na mabigat pasanin ang Israel kung wala siyang karunungan na mula sa Diyos at kaunawaan na mula sa Diyos. Amen po ba? Kaya imbis na sumuway siya, nakiusap siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yung pakiusap niya, mga minamahal, dahil napakalaki ng bayang Israel na kanya pong dadalhin dahil siya pong magiging kahaliling hari ng mga minamahal, kapalit ng kanyang ama. Mga minamahal, ang hiningi ni Haring Solomon, no Solomon, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, ay matalinong puso. Everybody shout, praise the Lord. Kasi yung karunungan sa isip, gikan talaga sa puso yan eh. Amen po ba? Mga minamahal, lalo na pag spiritual na karunungan, manggigikan sa puso yan. Hindi po manggigikan sa isip. Amen? Ganyan ang ating pinakamahal na Panginoon. Pag nagbigay ng karunungan, ilalagay niya sa puso. Dahil kung ano ang ilalabas ng iyong puso, siya namang ibubuka ng iyong mga labi. Yung buhay na palakpak po muna. Grabeng karunungan at kaunawaan ni Solomon. Amen? Dapat karunungan sa isip. Amen? Matalinong isip, pero hiningi niya matalinong puso para mahatulan niya ang napalaking bayan ng Israel. Natuwa ang Diyos. Amen po ba? Mga minamahal, kaya grabing pagpapala ang ibinigay kay Solomon ayon sa banal na kasulatan, dito po sa aklat po mga minamahal ng unang hari, 4:29 hanggang 34. Libro sa Unang Hari, Kapitulo 4, versikulo 29 hangtod sa 34. 29. Kung Diyos mihatag kang Solomon sa kaalam o kahibalo, nga hilabihan gayod o kadako sa kasing-kasing, sama sa balas nga naa sa baybayon. 30. Kung ang kaalam ni Solomon milabaw sa kaalam sa tanang mga anak sa silangan o sa tanang kaalam sa Ehipto. 31. Kay siya labi pang maalam kay sa tanang mga tao, kay kang itam, ang Israhanon, o kang inam, o kang kalkul, o kang darba. Ang mga anak nga lalaki ni Mahol, o ang iyang kabantog diha sa tanang mga nasod nga nagalibot. 32. Ug siya namulong og tutulo ka libo ka mga proberbyo ug ang iyang mga awit usa ka libo ug 5. 33. Ug siya nagisgot mahitungod sa mga kahoy sukad sa sidro nga naa sa Libano bisan hangtod sa Hisipo. Nga nagturok sa yuta siya nagisgot usab mahitungod sa mga mananap ug mahitungod sa mga langgam ug mahitungod sa mga nagkamang sa yuta ug mahitungod sa mga isda. 34. Ug nangadto didto gikan sa tanang mga katawhan aron pagpamati sa kaalam ni Solomon gikan sa tanang mga hari sa mga yuta nga nakadungog sa iyang kaalam. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Unang Hari, Kabanata 5, ang talata ay 29 hanggang 34. At binigyan ng Diyos si Solomon na karunungan at di kawasa ang katalinuhan at kaluwagan ng puso, gaya ng buhanging nasa tabi ng dagat. 30. At ang karunungan ni Solomon ay mahigit kaysa karunungan ng lahat ng mga anak ng silanganan at kaysa buong karunungan ng Ehipto. 31. Sapagkat lalong pantas kaysa lahat ng mga tao, kaysa kay Etan na Israhita, at kay Eman, at kay Kalkol, at kay Darda na mga anak ni Mahol. At ang kanyang kabantugan ay lumipana sa lahat ng mga bansa sa palibot. 32. At siya ay nagsalita ng 3,000 kawikaan, at ang kanyang mga awit ay 1,005. 33. At siya ay nagsalita ng tungkol sa mga punong kahoy, mula sa sidro na nasa Libano, hanggang sa isupo na sumisibol sa pader. Siya ay nagsalita rin ng tungkol sa mga hayop, at sa mga ibon, at sa mga nagsisiusad, at sa mga isda. 34. At naparoon ang mga taong mula sa lahat ng bayan, upang marinig ang karunungan ni Solomon, na mula sa lahat ng hari sa lupa, na nakabalita ng kanyang karunungan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung banal na salita ng ating mahal na Panginoon po.
siyang magpala po mga minamahal. Kaya ang tawag po kay Solomon sa mundong ito mga minamahal, the most blessed king in the earth. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Walang katulad na hari si Solomon noon, ngayon, at magpakailan dito sa mundong ito. Amen? Pero the greatest King of Kings ay ang ating buhay na Diyos na nasa langit. Amen? The most blessed King in the earth lang naman, mga minamahal, kung tawagin si Solomon dito sa lupa natin pong ginagalang. Kasi walang katulad, mga minamahal, ang biyaya at pagpapala na nasa Kanya. Amen? Lahat ng mga tao sa ibang bansa, mga minamahal, lumalapit sa Kanya, nakikinig sa Kanya. Pag nanatili sa Kanya, tabi mga minamahal, ang mga tao makinig sa Kanya pong karunungan at kaunawaan na mula sa Diyos. Alam nyo ba yung sinasambit niya, mga minamahal? Praise God, yung mga palatuntunan at patakaran at kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kasi noon, pili lang po, mga minamahal, ang pinapahayagan ng ating mahal na Panginoon ng ngayang palatuntunan, patakaran, at mga kabutihan, mga minamahal, na ipagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Doon lamang sa mga chosen people, ipinapahayag, mga minamahal, ang pagpapalang ito, ang kaurungan at kaunawaan. Kaya sabik yung iba't ibang mga lugar, mga hari, yung isang ang reyna, mga minamahal, pumunta kay Haring Solomon, mapakinggan lamang ang mga talumpati ni Solomon, mga minamahal. Nagdadala pa ng barko-barkong ginto. Amen po ba? Nagdadala siya ng regalo, mga minamahal. Praise God, bakit po? Narinig niya, natanyag, mga minamahal, ang karunungan at kaunawaan ni Solomon na kakaiba. Mga minamahal, kaya kahit ginto yung dinala niya, yung mapapakinggan niya naman, higit pa sa dinalisay na ginto. Yung buhay na palakpak para po sa atin po pinakamamahal na Panginoon. Sa mundong ito, maraming magagaling magsalita. Maraming mga karunungan, mga minamahal nakukuha ang tao, mga minamahal, pero hindi sila makahalin tulad sa karunungan at kaunawaan na nakay Solomon, na ito po'y mula sa ating makapangyarihang Diyos, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, kaya nga po mapalad, mga minamahal, ang tao na nakasumpong ng karunungan at kanawaan spiritual mula sa ating pinakamahal na Panginoon. At atin nga po sinabi ang halimbawa dito ang ating beloved pastor, beloved parents in the Lord, at tayo na mga pinagpalang lubos ng ating pinakamahal na Panginoon. Bakit po? Ang kayamanan at karangalan na nasa atin po, mga hindi pang lupa. Left and right na kayamanan yan, spiritual. Amen? Na kayamanan, yung pagsuot ng may kabanalan, spiritual yan. Na kayamanan. Amen? Sa sambahan, sa bahay, samantayo na pupunta, mga mahal, makikita ng tao kahit inuusig tayo, mga minamahal, tinataas lang natin ang ating kamay. Bakit? Alam natin itong ginagawa natin, tunay na kayamanan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Na pag dala-dala mo yung kayamanan, yung kabanalan na yan, mga minamahal, kasama mo ang Diyos. Dahil ang Diyos ay banal. Yang magulat sila, mga minamahal may maaksidente sa atin, walang namamatay sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Yung mga naaksidente pa nga dyan mga minamahal nagtatamasa ng pagpapala. Sa ating paglilingkod sa makagaya na karaang araw, may nabunggo dyan, mga minamahal. Lumipad yung babae. Gabi yun. Pero bago yun, mga minamahal, yung anak ko, dapat ang mabangga, tsaka yung sidecar. Mga minamahal, dahil gikan sila doon, nag-cut sila dyan. Giparada dyan sa tapat, mga minamahal. Yung isang EUB, papasok na dito sa intersection na yan. Mga minamahal, hubog, medyo daw nakainom. Ayaw mami na hubog, lasing. Nakainom lang daw. Mga mabilis po yung kanyang takbo. Eksakto lang pagbaba ng bunso kong anak, saka yung panganay ko, dahil gikan sila sa palengke, mga minamahal. Pagliko nila sa uluhan ng sidecar, tsaka naman humarurot yung sasakyan. Dinaplisan yung gilid po ng sidecar. Sabi nga ng anak ko pa,
Kung nagtagal pa kami doon, kami unang nabunggo. Sigurado, may kalalagyan yung bunso kong anak dahil maliit pa, mga mahal. Ngunit talagang grabe ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon sa unang dalang. Nung kinikwento ng aking beloved anak doon sa nagulat kayo sa taas ako mga minamahal. Umiyak ako sa kabutihan naman. Para Panginoon, maraming salamat. Tunay ka na nag-iingat sa iyong mga katauhan. So, ang dalangin ng ating beloved parents in the Lord, mga mahal. Pagdaan niya doon sa sidecar na binabaan ng aking mga anak, mayroon doon babae dyan. Sa likuran lang, kaya gusto man sumakay sa sidecar. Yun ang nabunggo, mga minamahal. Sabi ng anak ko, habang nagbabayad siya, nakita niya, lumipad yung babae, humampas doon sa tamaraw ng sasakyan ng church. Pak! Ang lakas ng pagkabagsak, lahat ng tao dyan, tumingin doon sa babae, hindi nakatayo. Ating beloved ordained preacher, mga minamahal lumabas. Nakita yung babae doon, mga tao nataranta na. Mga mahal, ginawa ni Lay Hans. Yung babaeng bulagta, hindi gumagalaw, mga minamahal, parang patay na, mga minamahal. So, ang dalangin ng ating beloved pastor, ipinag-pray, mga minamahal, gustong tumayo ng babae. Gumalaw yung babae, sabi ng mga tawag. Huwag kang tumayo hanggat hindi dumating yung ambulansya. Grabe, ganyang kabuti ang Diyos sa gawain ito, mga minamahal. Tunay na makapangyarihan, tunay na tayo po'y totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa ating pong kahabagan, pananatili, mga masaturo at aral po ng ating beloved pastor, mga mahal, maging yung ating kapatiran, na ulit-ulit kasi gawa ito ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Binangga yung sasakyan nila, wasak yung una ng makina, durog. Mga minamahal, kala ng ibang tao, patay talagang marami doon sa loob, pero walang namatay. Kahit isa, walang nabalian ang buto. Kahit isa, walang fracture ang kanilang ulo. Walang infection ang kanilang mga ulo. Mga minamahal, buhay sila at iningatang lubos ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa dako po ng Pampanga, mga 46 years anniversary, gipost nila sa social media. Isang unbeliever, mga minamahal, bago mag-preaching time, nandun sa unahan, sa likuran. Yung isang unbeliever, unconscious na. Mga minamahal, wala ang talang naramdaman, wala na talagang hininga. Mga minamahal, ayon po sa patotoo ng beloved preacher Nilo Di Guzman, mga minamahal. Nilapit sa unahan, pag-altar call, wala na talagang doon yung mga kamag-anak. Mga minamahal, ni Lay Hans, mga minamahal na mga manggagawa, so nandalangin ng ating beloved pastor, yung unconscious na tao, hilaka na po mga parinti nila kasama niya, mga minamahal. Paglihans, paghumanlihans, mga minamahal. Hinay-hinay, dahan-dahan tumayo, mga minamahal. Lumulukso, umiiyak siya, mga minamahal. Binalik ng Diyos ang kanyang lakas at ang kanya pong buhay. Grabe ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Pag nagpala sa gawain ito, mga minamahal, na tunay, mapalad tayo na nakasumpong tayo ng tunay na karunungan at kanuwaan sa pagtuturo ng ating beloved parents in the Lord. Continuous ng ating beloved ordained preacher, kanyang buong pamilya, mga minamahal. Dahil yan po, mga minamahal, ang patakaran sa ating gawain ito, mga minamahal, na kahit saan man ang gawain ng ating mahal na Panginoon, patuloy ituro ang tunay na karunungan at kaunawaan na tinuro ng ating beloved Pension Road na mula sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi dito nagtuturo, mga minamahal, ng makalamang gawa. Amen? Nagtuturo dito ng purong-purong kabanalan na paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Totoong pagkamatarong sa paglilingkod sa ating mahal Pindal. Yan po yung kayamanan totoo na hindi mawawala, hindi masisira, mga minamahal. Higit sa lahat, tunay tayong tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin. Hindi na mausap na karangalan. Amen. Pag anak ka na ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil meron siyang ilalagay na selyo, palatandaan na tunay kang anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Pagpapala na hindi po matawaran, mga minamahal. Ang nakakamtan natin sama ni Solomon, mga minamahal, na kayamanan, hindi matawaran. Amen. Maging ng Israel,
Ito po'y natagamtaman nila, mga minamahal, ang karunungan na ito, mga minamahal. At kaunawaan, sabi ng Biblia, maging ang Israel, natagamtaman nila ito. Deuteronomio 4, 1 hanggang 7 po. Libro sa Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa versikulo 7. O karon, O Israel, magpatalinghog ka sa kabalauran og mga tulumanon nga akong gitudlo kaninyo ang inyong pagabuhaton aron mabuhi kamo og musulod og manag-iya kamo sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo ang Dios sa inyong mga amahan. 2. Dili kamo magadugang og sapulong nga akong gisugo kaninyo ni pagakunhuran ninyo kini aron pagabantayan ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga akong gisugo kaninyo. 3. Ang inyong mga mata makita kung unsa ang gibuhat sa Ginoo tungod sa Baal Piror. Kay ang tanang mga tao nga mingsulod kang Baal Piror gilaglag sa Ginoo ang nga imong Dios gikan sa tiliwala ninyo. 4. Apan kamo mingpabilin sa Ginoo nga inyong Dios nga buhi kamong tanan niining adlaw. 5. Ania karon ako nagatudlo kaniyo og kabalauran og mga tulumanon ingon sa gisugo kanako sa Ginoo nga akong Dios aron mao ang inyong pagabuhaton sa tiliwala sa yuta diin kamo magasulod sa panag-iya niini. 6. Busa bantayan og buhaton ninyo sila kay kini mao ang inyong kinaadman sa salabutan sa mga mata sa katawhan nga nakadungog niining tanan nga mga kabalauran ug nagaingon sa pagkatinuod gayud kining dakong nasod maoy usa ka makinadmanon ug masinabutong katawhan. City. Kay hain ang nasod nga dako nga adunay usa ka Dios nga duol gayud kanila sama sa Ginoo nga atong Dios nga ania kanato bisan anus kita makatawag kaniya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 4, ang talata ay 1 hanggang 7. At ngayon, O Israel, dinggin mo ang mga itinituro sa inyo upang sundin ninyo, upang kayo'y mabuhay at pumasok at inyong ariin ang lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang. 2. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo, upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. 3. Nakita ninyong mga mata ang ginawa ng Panginoon tungkol kay Baal Peor, sapagkat lahat ng mga tao na sumunod kay Baal Peor ay nilipol ng Panginoong mong Diyos sa gitna mo. 4. Ngunit kayong umayon sa Panginoon ninyong Diyos ay nangabubuhay pa ang bawat isa sa inyo sa araw na ito. 5. Narito, aking tinuruan kayo ng mga palatuntunan at ng mga kahatulan na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Diyos upang inyong gawin, gayon sa gitna ng lupain na inyong paruroonan upang ariin. 6. Ingatan nga ninyo ang inyong isagawa, sapagkat ito ay inyong karunungan at ang inyong kaalaman sa paningin ng mga tao, na makaririnig ng mga palatuntunang ito at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay isang pantas at maalam na bayan. 7. Sapagkat anong dakilang bansa nga ang may Diyos na napakalapit sa kanila, na gaya ng Panginoon nating Diyos, kailanman tayo tumawag sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang buhay na palakpak. Ang banal na salita, mag-abdisyo po sa pagkabasa na yan, mga minaman ng banal na salita ng malapit. Kaya tinawag po silang chosen people of God. Amen po ba? Talagang pinili sila ng Diyos na bansa, mga minamahal, para pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sama sa ibang mga bansa na nagdurusa sa sumpa, sa tunglo nga kinabuhi, magulo, walang kapayapaan, puro kahirapan, puro immoralidad. Amen po ba? Ang bayan ng Israel na chosen people ng ating mahal na Panginoon, grabe, kasagana, mga minamahal, ang kanila pong buhay dahil itinuro sa kanila, mga minamahal, ang palatuntunan.
at patakaran ng ating pinakamahal na Panginoon na kanila pong sundin sama sa ato. Dahil pag sinunod mo ito, mga manatili ka dito, mga mamahal, kagaya ni Moises na natili sila, mga minamahal, praise God, pinagpala ang bayang Israel. Amen? Wala katulad sa kanila na pag tumatawag sila sa Diyos, kilala sila ng Diyos. Amen? Pag tumawag sila sa Diyos, pinakikinggan sila ng Diyos. Amen po ba, mga minamahal? Pag humihingi sila sa Diyos, mga minamahal na sa langit, ipinoprovide ang lahat ng kanilang pangangailangan, mga minamahal. Walang kulang, mga minamahal na biyaya at pagpapala ang dumarating po sa kanilang buhay. Bakit po? Ang Diyos na kanilang nakilala at pinaglingkuran, tuburan sa lahat ng mga panalangin. Yung buhay na palakpak, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, praise God. Ngunit pinapaalala sa kanila na ingatan good nila. Mga minamahal, ang mga katuruan. Amen? Mga palatuntunan at patakaran dahil doon magmumula ang karunungan spiritual kanuwaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody show praise the Lord. Ingatan good, huwag ihiwalay. Kailangan simba lagi sa Ginoo. Mamuhay ng may kabanalan. Mudaig sa Ginoo. Muhatag sa bulaton sa Ginoo. Yung buhay na palakpak. Naghahatag man sila kanya dito. Amen po ba? Gabi nga sila maghatag, mga igsuon ko. Sobra sa kinanglanon, sa bulaton, sa atong buhi o gamanan nga Diyos. Nga naman, kana ang panalangin na hindi mausab, kana ang kayamanan na hindi madunot, hindi manakaw, espiritual na pagpapala. Pag nagbigay ka sa bulaton na much more than enough din naman na espiritual na pagpapala ang darating po sa ating buhay dahil siya ang kapanag-iya, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa tanan nga panalangin. Yung buhay na palakpak, mag-lay hands ka, sanggi ka niyan. May mga sundalang mahal pastor, sabi ng mahal pastor, hindi ako nagpapagaling. Pag mag-lay hands ka, gikan sa Diyos, espiritual na kapangyarihan, alisin ang demonyong kamatayan. Everybody shout hallelujah. Kaya pagka nagbibigay ka ng sagana sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa sagana naman ang espiritual na pagpapala mula po sa ating pong maging mainit ka sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Mambugnaw man ang uban, pero ikaw, padayon ka na ning kamot, nagabarog, na sundin, paningkamutan, paluguran, kanunay, bagyo man, kiraman, bahaman, simbag yapon kita, pakabalaan yapon kita, daig yapon kita, hatag yapon kita sa bulaton, sa atong buhi o gamahanan nga Diyos, dahil tunay po tayo na pinagpala. Lubos sa lahat ng pinagpala sa uling panahon na ito. Sabi ng banal na kasulatan, hindi tayo lahi ng Israel, hindi tayo lahi ni David, hindi tayo lahi ni Salomon, mga minamahal, tayong mga hintil. Hindi tayo kabahin sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Ngunit grabe ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon sa panahon na ito. Napili tayong chosen generation. Tayo pong ligaw na mga sanga, ulibo na tinatawag na dinugtong lang kita. Mga minamahal sa puno na pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Na nung nanatili tayo, pinagpala, nagbunga tayo, na nagbunga. Apa nung panahon, mga minamahal, di tayo makapagbunga. Amen po ba? Hindi po tayo nanatili, mga minamahal. Apan karon, grabe, tunay tayo lubos na pinagpala ng ating mahal. Iningatan natin, mga minamahal, ang tunay na kanunuan na itinuro ng ating mahal na maghulang sa mahal na Panginoon. Roma 1, last verse po. This is ang last verse po, Kawikaan 9:10. Roman muna, 1:16-20. Libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 16 hangtod sa 20. Kay wala ka igakaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios, alang sa kaluwasan. 11 pala, 11. Libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 11, versikulo 16 hangtod sa 20.
Kung nabalaan man ang unang hakop sa minasa, mauman usab ang tibuok minasa. Ug kung nabalaan man ang gamot, mauman usab ang mga sanga, 17. Apan kung ang pipila ka mga sanga gipamutol ug ikaw nga salingsing sa olibo nga ihalas, gisumpay lamang diha sa iyang dapit aron makaambit sa kabahdianon sa kahoyng olibo, 18. Nan ayaw pagpasigarbuhi ang mga sanga kung magpasigarbo man gayud ikaw hinumdumi nga dili baya ikaw mao ang nagsapnay sa punuan, hinunua ang punuan mao ang nagsapnay kanimo, 19. Magaingon ikaw ang mga sanga gipamutol aron ikasumpay ako diha sa ilang dapit, 20. Tinuod kana sila gipamutol tungod sa ilang pagkadili matinuon, apan ikaw nagabarog pinaagi lamang sa pagtuo, busa ayaw pagpahitaas, himua pagbarog ug mahadlokon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 11, ang talata ay 16 hanggang 20. At kung ang pangunahing bunga ay banal, at gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. 17. Datapwat kung ang ilang mga sangay nangabali at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinanib ka sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat na katabaan ng punong olibo. 18. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat kung ang magpalalo ka ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. 19. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabali upang ako ay makasanib. 20. Mabuti, sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila, at sa iyong pananampalataya'y nakatayo ka. Huwag kang magpalalo, kundi matakot ka. Amen. Palakpakan po natin yung banal na salita ng mahal po. Everybody shout, praise the Lord. Kaya na lang magbasa mga minamahal ng Kawikaan 9. Mga minamahal, praise God na nakalagay doon. Mga minamahal, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, ang pagkilala sa banal ay simula ng kaunawaan. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya matakot po tayo na hindi sundin ang kalooban ng ating pong pinakamahal na Panginoon, na manatili nating ingatan, mga minamahal, ang tunay na karunungan na kaunawaan na itinuro sa atin. Mga minamahal, praise God, at sabi ng ating binasa, mapalad ang tao na nakasumpong ng tunay na karunungan at kaunawaan na mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin pong ating dakilang Diyos, mga minamahal, awitan natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Sa oras pong ito, ating pong bulay-bulayin ang kadakilan, kabutihan ng ating dakilang Diyos na nakilala sa banal misteryong ito. Natunay po sa kabila ng ating mga kainaan, pagkukulang, still, mga minamahal, inaalalayan po tayo ng ating pinakamahal Panginoon sa pamamagitan ng unang pag-ampo ng ating beloved Panginoon. Hindi natapos ang kanila pong trabaho para sa ating pangaralan, turuan, at the same time, iluhod, magsakripisyo ng buhay. 30 days, 40 days, 90 days, mga minamahal, para hindi tayo muli maagaw ng kaway. Ganon kabuti ang ating mahal na Panginoon na ating pong pinaglilingkuran, na ating pong sinusunod, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Ako'y natutong kalooban
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Singgit, hallelujah, praise the Lord. Happy manalangin, dakilang Diyos, ang mabanal sa langit. Salamat sa mga pulong na pahinumdum ka namo, mahal na Panginoon. Natunay po kaming mapalad sa lahat. Ang mapalad, mahal na Panginoon, dahil nasumpungan namin ang tunay na karunungan kaunawaan sa pagtuturo ng mga tunay mong lingkod. Mahal na Panginoon, tanawa, magdulot sa among kinabuhi, spiritually, hanggang sinakilang pagbabalik, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah.